Magandang araw mga kaibigan kong kules. Narito na tayo sa ikalawang video ng araw. At ngayon, pag-uusapan natin ang posibleng lineup na ilalabas ni Hansi Flick ngayong linggo sa Trofeo Johan Gamper. Pinaaalala ko sa iyo na maglalaro ang Barca ngayong linggo sa kanilang home game para sa kanilang presentation match. Gaganapin ito sa Johan Cruyff sa harap ng 6,000 manonood. Ang Barca Hoy Channel ay magdadala ulit ng live na pagkukwento ng laban ngayong taon. Sana ay manood ka at makasama kami ni Irna para sa pinakamahusay na pagkukwento sa Espanyol online. Tuloy tayo dahil may kalaban tayong susuriin at team na bubuuin. Makakalaban natin sila, tulad ng Italianong koponan ni Cesc Fabregas, na kamakailan lang ay nakalaban ang Betis. Isang friendly match na, sa totoo lang, nauwi sa kaunting gulo na hindi naman nating gusto. Sige, oras na para pag-usapan ang Barca at ang posibleng lineup ni Flick. Para sa linggo, alas 9 ng gabi, oras sa Espanya, kami ay live na 2 oras bago magsimula. Pinaalala ko na ang lahat ay ayon sa pinakabagong balita. At saka, gaya ng sinabi ko sa iyo sa video na inilagay ko sa description, si Inigo Martinez ay aalis na sa Barca. Aalis siya sa Barcelona at lilipat sa Al Nassr sa Saudi Arabia, kung saan naglalaro si Cristiano Ronaldo. Dahil dito, nagbago ang lineup ng Barca. Dahil mawawala ang isang napakahalagang piraso na kailangan nilang hanapan ng alternatibo. Tara, tingnan natin ang posibleng lineup ni Hansi Flick para sa laban na ito. Naniniwala akong maglalabas siya ng halos parehong lineup na haharapin nila sa susunod na linggo. Sa susunod na Sabado, makakalaban nila ang Mallorca sa Liga. Kaya magsisimula tayo sa goalkeeping kay Johan Garcia na kung loloobin ng Diyos at magiging maayos ang lahat. Marehistro siya sa mga susunod na oras at siya ang magiging pangunahing goalkeeper ng Barca sa ilalim ng goal. Defensive zone, right back, sigurado. Narito si Jules Koundé, ang Pranses, na dapat maglaro dyan dahil napatunayan niyang siya ang pinakamahusay. Hindi tayo pababayaan ni Jules Koundé. At sa kaliwa naman ay si Alejandro Valde na nasa mataas din na antas ng laro ngayong pre-season. At inaasahan ko rin ito ngayong linggo kontra sa koponan ni Fabregas. Sa depensa, hindi dapat mawala si Pau Cubarsí na ilalagay ko sa kaliwang sentral. Wala na si Inigo Martinez. Siguradong mamimiss natin siya. Kasi siya ang boss, siya ang utak, siya ang namumuno sa depensa ng Barca. Ngayon, si Cubarsí at isa pang kasamang depensa ang kailangang gumanap ng papel na iyon. Pwedeng si Araujo o Christensen, o pati na rin si Eric Garcia kung kinakailangan, o si Gerard Martin mismo, na nasubukan na rin bilang kaliwang sentral. Kaya makikita natin kung sino ang papalit kay Inigo, pero para sa linggo ang laban na tinutukoy natin. Na dinadala natin sa video na ito, sa tingin ko ay uulitin niya ulit si Ronald Araujo. Magiging opisyal na rin siyang unang kapitan ng koponan ayon sa Barca. Sa tingin ko magiging bahagi ng laro si Charrua sa linggo. Magandang laban na iyon para sa pagpapakilala. Gitna ng larangan. Dito, sa tingin ko papalitan niya si Pedri. Ang manlalarong, sa totoo lang, ay nominado rin sa Ballon de Oro. Si Canario, muling tagapamuno ng orkestra ngayong taon, ang ating Pedri Potter. Lagi kong sinasabi na swerte tayo na mayroong kasing galing ni Pedri, na madalas hindi nabibigyan halaga. Pero sa buong mundo, sabihin mo nga sa akin. 2 manlalaro sa gitna ng midfield na mas magaling pa kay Pedri, 2 lang, wala. Sa totoo lang, wala talaga, wala. Kasama ni Pedri sa tabi niya at palagay ko siya rin ang magiging kapareha niya. Frenkie de Jong, ang Olandes, na nasa isang napakagandang kondisyon din ngayon. Simula nang dumating si Hansi Flick, gumanda at umayos ang laro niya. At may kutob ako na makikita natin siyang muli. Muli sa gitna ng larangan ng Barca. Halos lahat ng nasa 11 ay pangunahing manlalaro at tingin ko ito rin ang gagawin ni Hansi para sa laban na ito. Kaya, bilang attacking midfielder, ibabahagi ko ngayon na may 2 balita ukol sa mga nasugatan o may iniindang sakit. Para malinaw, may 2 manlalaro na may iniinda. Isa sa kanila ay si Dani Olmo, na ngayon ay nag-ensayo ng hiwalay sa grupo. At dahil dyan, ngayon ay Biyernes. Ang laban ay sa linggo. Hindi ko sigurado kung aabot siya, pero dahil magsisimula na ang liga, duda akong papalaruin siya sa linggo. Kung maglalaro siya, ibig sabihin ay ayos na siya. Pero sa ngayon, hindi namin inaasahan si Dani Olmo sa laban na ito. Matapos itong opisyal na ipahayag ng Barca. Kaya inuulit ko,
nag-ensayo siya mag-isa dahil sa overuse injury. Kaya para sa attacking midfielder, nakabalik na siya ng isang manlalaro na wala noong nakaraang laban kontra Daegu sa South Korea. Ilalagay natin dito si Fermin Lopez. Ilalagay natin si Fermin Lopez bilang attacking midfielder, ang manlalaro mula Campillo, Huelva, sa attacking midfielder. Sa tingin ko siya ang magiging tao na gaganap sa papel ni Dani Olmo, na may mga problema sa kalamnan ngayon. Sa kanan, nandito ang pinakamahusay na manlalaro sa mundo, si Lamine Yamal. Nominado rin siya sa Ballon de Oro at sa tingin ko, malaki ang tsansa niyang manalo. Sa kaliwa, ang kapitan na si Rafinha. Para sa akin, si Rafinha pa rin ang gaganap at magiging leader ng koponan. Grabe ang kompetisyon at paglaban niya. Kakaiba talaga si Rafinha. Parang walang hangganan. Pero di ko sure kung mapapanatili niya ang antas tulad ng nakaraang season. Pag nagawa niya yon, maghanda na ang mga koponan. Dahil kay Lamine Yamal na lalong bumibilis, nagiging bihasa at handa. Kapag nagsama-sama sila, pwedeng maging kamangha-mangha. Pero kailangan ng kababaang loob at dahan-dahan. Sa unahan, akala nyo siguro si Robert Lewandowski na naman ilalagay ko. Pero ikukwento ko sa inyo na may huling balita, tulad ng sinabi ng Barca, na mayroong overloading at hindi nakapag-ensayo si Dani Olmo kasama ang grupo. Ngayong araw ng Biyernes, naglabas din ng opisyal na pahayag si Robert Lewandowski na nagsasabing, ang Polish na manlalaro ay may iniindang pananakit. At dahil dito, hindi siya makakalaro at ang kanyang pagbabalik ay depende sa kanyang paggaling. Kaya naman, sinasabi nila na hindi naman malala ang kay Lewandowski, pero inuulit ko dahil malapit na ang... Sa laban kontra Mallorca, unang laro sa liga, tingin ko walang panganib. May malaking panganib at hindi talaga maglalaro si Lewandowski sa laban kontra Como. At dito, may duda tayo kung si Ferran Torres o si Marcus Rashford ang maglalaro. Sino sa tingin ninyo ang magiging number 9? Aminado akong maraming duda ako. Pero sige, magiging romantiko ako sa football at pipiliin ko si Marcus Rashford. At naniniwala ako na papasok si Ferran, gaya ng dati, agresibo na parang pating kasi ganun siya. Sa tingin ko, sa ikalawang kalahati, makikita natin si Marcus Rashford bilang numero 9. Naniniwala akong magaling ang Ingles at malaki ang ambag niya sa Barca. Kapag may espasyo, hindi mo na kailangan magtanong at napakalakas niya. Kaya naman, ganito ang magiging itsura ng starting lineup natin. Posibleng starting lineup kontra sa Como ngayong linggo. Tropeo Joan Gamper ng live dito sa Barca Hoy, 2 oras bago magsimula. Mula alas 7 ng gabi sa Espanya, live dito sa YouTube sa Barca Hoy. Goal: Joan Garcia, right back; Kunde, left back; Alejandro Valde, center backs; Cuarsi at Araujo, midfielders; Pedri, De Jong, kasama si Fermin sa attacking midfielder; at sa mga gilid, Lamine Yamal sa kanan, Rafinha sa kaliwa, at sa unahan, Marcus Rashford. Sa ikalawang bahagi, makikita natin sina Ferran, Ronnie Bargui, Gabi, at Marc Asado. Marami tayong manlalaro gaya ni Eddie Garcia, Gerald Martin, Geoffrey Torrens, at Krypten Sanchez-Ni. Ibig sabihin, napakakumpleto ng koponan na ito na mapapanood natin ngayong linggo dito sa ating channel. Pamilya, sabihin mo nga, ano sa tingin mo sa koponan ito? Para sa akin, pambato talaga ang koponan ito kahit pa maglaro sa field ng Mallorca. Diba? Basta't wala si Lewandowski at Dani Olmo, para sa akin ito na ang pinakamagandang koponan ng Barca. Pamilya, like at subscribe kayo. Kita tayo sa next video. Barca kahapon, Barca ngayon, Barca magpakailanman.